Para po sa ating dive deeper, what is the connection between Lot and Jesus? Ang Biblia po mga kapatid ay patungkol po sa ating Panginoon Kristo. Yan po ay matututunan natin sa Luke chapter 24 nung ininterpret ng ating Panginoon Kristo yung buong Old Testament. Sinasabi niya na from Genesis hanggang sa Malakay, sa last book of the Old Testament, ito po ay lahat ay patungkol sa Kanya. So, meaning to say, pag nag-interpret po tayo ng Bible, dapat Christocentric. Now, ano po ang connection ni Lot tsaka ni Jesus? Nakakatuwa po na itong mga nakarang devotion natin, nakikita natin in every page of the scripture, you see Jesus Christ. Kasi nga po si Jesus Christ, hindi siya pang New Testament lang or para lang sa Matthew, Mark, Luke, and John. Si Jesus Christ po ay nasa buong Biblia from Genesis to Revelation because the whole Bible is all about Jesus Christ. Now, si Lot po ay pamangkin ni Abraham. So tingnan nga po natin uli yung genealogy of Jesus Christ. So si Jesus po, matitrace natin yung kanyang salinlahi, pabalik kay David, to Abraham, to Noah, to Adam. Bakit po natin tinitrace? Kasi po ito po yung pangako ng Diyos kila Adan at Eva na mula sa kanilang lahi, mula kay Eva, ipapanganak ang Mesaya at siya ang dudurog sa ulo ni Satanas na siyang pinagmulan ng kasalanan, ng kamatayan at ng pagkahulog ng tao sa kasalanan. Kaya po kailangan natin ng Savior. Yung Savior na yon, siya yung dudurog sa ulo ni Satanas. Now, si Abraham po, meron po siyang pamangkin, ang pangalan ay Lot. Yan po yung pinag-aaralan natin itong mga nakaraan. Kung hindi niya po napapanood yung mga devotions natin, maganda po mapanood natin. No? At kasunod din ng video na to, yung devotion natin, just in case di niyo pa napapanood. So, si Abraham, ang pamangkin niya po ay si Lot. Now, alam niyo po ba kung ang nangyari kay Lot? Mula po nung ginunaw ng Diyos yung Sodom at Gomorrah, tumakas sila sa mga kabundukan, wala pong mga kalalakihan doon at sabi ng dalawang anak na babae ni Lot, ano mangyayari sa atin? No? Mapuputol na ba yung salinlahi natin? Alam niyo po ba kung anong ginawa nila? Tingnan po natin sa Genesis chapter 19. So sabi po rito, so both of Lot's daughters became pregnant by their father. Ginawa nila, nilasing nila yung tatay nila at nakipagtalik sila. At pareho silang nabuntis. The older daughter had a son and she named him Moab. He is the father of the Moabites of today. The younger daughter also had a son and she named him Ben-Ami. He is the father of the Ammonites of today. Now, yung mga Moabites at yung mga Ammonites, sila po ay mga mortal na kaaway ng bayan ng Israel. Now, ito pong mga Moabites, mahaba po yung istorya, no? Kasi sabay-sabay sila halos na dumami ng populasyon at magkakaaway po sila. Lalo na itong mga Ammonita at mga Moabita or Moabites. Now, meron pong particular na isang Moabite na very interesting. Sabi po rito sa Ruth chapter 1 verse 4. Meron pong dalawang Israelita na pinakasalan nila mga Moabites. They married Moabite woman, one named Orpha and the other Ruth, after they had lived there about 10 years. Ito po yung mga panahon ng malapit po sa mga judges na to sa order ng Old Testament. So, ito pong si Ruth ay isang Moabite. Yung asawa po niya namatay. So, naging byuda. And later on, ito si Ruth sumama dun sa kanyang mother-in-law. Nagpunta po sila sa Israel. At doon sa bayan ng Israel, sa lupang pangako, may nakilala po siyang isang lalaki. Ang pangalan po ay Boaz. At yun po yung kanya naging kinsman redeemer. Or, mag-asawa sila. So, Boaz took Ruth and she became his wife. When he made love to her, the Lord enabled her to conceive and she gave birth to a son. So si Ruth at si Boaz nagkaroon ng anak. Ang pangalan po niyan ay Obed. At ang anak ni Obed ay si Jesse
at ang anak ni Jesse ay si Haring David. Kaya po, pag tinignan niyo po sa genealogy of Jesus Christ, Matthew 1 verse 1, this is the genealogy of Jesus, the Messiah, the son of David, the son of Abraham. So, kitang-kita niyo naman kung paano ini-emphasize yung son of David at son of Abraham. Maraming beses ko na pong in-explain yan in the past. At ito po ay patungkol sa isang bilang son of David, siya po ay isang hari. Son of Abraham, siya po sa pamamagitan po ni Kristo mapapagpala ang mga bansa. Sila po ay maliligtas sa kanilang mga kasalanan. Now, pag tumalon po tayo sa verse 5, sabi rito, Boaz the father of Obed, whose mother was Ruth. So si Ruth po ay isang Moabite, at ang mga Moabites ay galing kay Moab, na ang nanay nila ay yung anak ni Lot, at yung tatay ni Moab ay si Lot. So ayan po yung connection ni Jesus Christ kay Lot. Ibig sabihin, masasabi natin na si Jesus merong dugong Moabita. Mayroon siyang dugo ni Lot. So what? No? Ano naman kung Moabite si Ruth at galing sa kanya si Jesus. Now, dito po mapapansin natin na ang ating Panginoon Jesucristo, yung kanyang salinlahi, hindi yung kagaya ng iba na kailangan pure royal blood, na si Jesus Christ kahit yung mga hintil kagaya ni Ruth, ginagamit niya. Yung Diyos natin, kahit yung si Ruth na hindi naman Israelita, ginagamit niya para dumaloy sa kanya ang Messiah. So, you don't have, si Jesus kasi sobrang humble no? Hindi, yung mga taong pinanggalingan niya, kaya po tingnan natin sa genealogy, no? Kung titignan niyo, mga simpleng mga tao lang yung iba rito, majority. Yung mga lang dito, yung mga kilalang talaga, si King David, si Abraham, si Noah, and yung mga kings. Pero si Jesus Christ po, pumipili rin pala siya ng mga normal lang na tao na kagaya ni Ruth na isang Moabite. Meaning to say, mga kapatid, by the way, meron pa pala isang prostitute, no, na si Rahab. Doon din galing si Jesus Christ, si Rahab. Tingnan natin kung in the future po matatalakay natin yon. Si Rahab, isa pang prostitute na isa pa ring hintil or hindi Israelita. So, dito po sa pag-trace natin ng salinlahi ng ating Panginoon Jesucristo, makikita natin na yung dugo na pinanggalingan ng ating Panginoon Jesucristo, yung iba galing sa mga hintil, hindi po pure Jewish blood. So para naman po sa ating discussion, sagutin natin tanong na why is it important to think long-term when making decisions? Bakit ba importante na kapag gumagawa ka ng desisyon, long-term? Actually ako po marami akong natutunan sa buhay ni Lot na kapag pala gumawa ka ng desisyon bilang padre de pamilya, hindi lang ikaw ang madadamay doon, kundi ang buo mong pamilya hanggang sa iyong kaapu-apuhan, no? At malaking isipin niyo na lang po, marami po sa atin ang nagmamigrate, tumitira sa ibang bansa at dinadala ang isang buong pamilya. Now, hindi naman po masama yun, and in many cases, it's a good thing. Now, pero sa mga decision na gagawin natin, we have to make sure na, yung magiging apo mo at magiging anak ng mga apo mo, iba na yung lingwahe. For example, pag galing ka sa Pilipinas, no, tumira ka sa, let's say, Canada or US or somewhere in Europe, kayong dalawang mag-asawa, nagsasalita pa kayo ng Tagalog, pero yung mga anak nyo, nagiging Taglish na. And later on, yung mga apo nyo, what do you expect? Magiging pure English na yung language nila at nakalimutan na nila yung Tagalog. So, that's an example na yung mga anak natin na-absorb kung ano yung meron sa environment. Kaya napakalaga na tayo mismo mga magulang pinipili natin ng tama yung ating environment. Huwag tayong pumili ng Sodom and Gomorrah. Pumili tayo ng environment kung saan yung mga ating mga anak ay lalago ng may takot sa Diyos. Lalaki na may takot at pagkilala sa ating Panginoon. So environment napakalaga. And actually environment fino-form din natin lalong-lalo na sa ating pamilya.
We have to make our family a God-centered family, Christocentric family, godly culture. At para po sa mga OFW or sa mga nasa ibang bansa, nakasama nila yung pamilya nila, nanonood dito sa mga devotions natin, no? Kailangan talaga bantayan nating mabuti yung ating mga anak kasi yung kakalakihan nila ay ibang kultura. Pwede nilang ma-adapt yun, matutunan yun, at kung hindi nila matututunan sa yung Christian culture, may hirapan silang dalin yon sa kanilang sarili-sariling pamilya later on. So, we really have to think long term. Ngayon pa lang, minomold na natin yung ating mga anak, bata pa lang, maliit pa lang, na ma-develop sa kanila yung Kristiyanong pamumuhay at Kristiyanong kultura. Isang pamilya na sumusunod at nagtatapat sa Diyos upang pag sila na yung nag-asawa, nakakilala sila ng kanilang mapapangasawa at bubuo na sila ng sarili nilang pamilya, dadalhin nila yung godly culture, maka-Diyos na pamilya, maka-Diyos na pamamaraan ng pamumuhay na natutunan nila sa'yo. So, we have to think long term. Ngayon pa lang, kahit wala ka pang anak, no? Kahit wala ka pang mga apo, you think about all those things. So, we have to think long term when making decisions. Naman po, pagpalain po kayo natin, Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.